Umpisaan muna natin dito mga kababayan bago natin malaman ang mga pangalan kung sino-sino ang mga buhayang yan. Umpisaan muna natin sa pagsisimula at kung paano paano nila binardagol o binuwaya. Oo, pati itong impeachment kay BP Sara, kanila po binuwaya dahil napakabilis mga kababayan. Ano ba ang tawag natin doon sa mga basketballista na hindi po ipinapasa ang bola? Sila ay mga buhaya. Eto mga kababayan, panoorin po natin dahil dito malalaman natin na sila talaga ay namumulitika at gusto nilang pabagsakin talaga lang si BP Sara. Are you ready? And 3, 2, 1, sige. Consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4 and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least one-third of all the members of the House shall constitute the articles. Ayan si Dalipi yan mga kababayan ha. Si Dalipi isa yan ha, sa mga gigil na i-impeach si BP Sara. Sa mga constituent nila, sa mga constituents niya, alam nyo na ang gagawin sa kanya sa darating na eleksyon kung sakali man natatakbo siya. Of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Nagtanong siya, is there any objection? 1, 2. 2 segundo pa lang, there's none daw. So, ibig sabihin, talagang ito ay scripted na, mga kababayan. Oo. Di ba pag nagtatanong ka, is there any objection? Okay, magbibigay ka ng konting panahon, baka merong magsalita, baka may object. Pero dito sa ginawa ni Martin Romualdez Labuaya, wala mga kababayan. Is there any objection? 1, 2, 2 segundo. There's none daw. Tingnan natin, balikan natin. Or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The chair hears none. Is there any objection? The chair hears none. Wala daw siya narinig. Paano mo maririnig yun? Pagkasabi mong, and is there any objection, pinukpok mo agad yung martilyo. Ewan ko ba sa'yo? So dito mga kababayan, malalaman natin at mahahalata natin na talagang ito ay politika lamang at wala silang pakialam. Hindi nga ito dumaan sa tamang proseso, mga kababayan, kung saan pagdidebatehan nila kung bakit nila i-impeach si BP Sara Duterte, anong grounds, anong mga dahilan. Inilabas nila yung mga dahilan later the afternoon na, mga kababayan. So nagmamadali sila. Baka akala nila siguro minamadali nila para maipasa doon sa Senado. Kaninang tanghali, minadali nila. So, ibig sabihin, may oras pa ang Senado para pag-desisyonan kung itutuloy nila o gagayahin din nila ang ginawa ng kongresista. Ng mga kongresista sa pamumuno nitong napakalaking buhaya. Yan. Tuloy muna natin. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Walang hiya. The session is suspended.
Nagtanong siya, oo, kung mayroong objection, oo, wala, oo. Tapos siya na rin ang nagano, tumapos ng usapan. Ang galing. Oh, pinukpok na. Oh, palakpakan ay putang ina. Oo. Yung pangiwi-ngiwi, oo, nagigil kay BP Sara dahil isa siyang komunista, tumayo, nag-standing ovation pa. Walang hiya talaga. Oo. So, tuwan-tuwa sila. Dahil akala nila, dire-diretso na. Pero panoorin natin, ang mga buhayan nakasama, naka-violet pa. Ayan o. Oh, ayun, may naka-violet doon. Oh, oy. Oh, tayo answer, standing ovation na. Oh. Oy! Oh, sanggala, oh. Si Franz Castro, ang ngiti hanggang tenga. At matapos yan, mga kababayan, tuwang-tuwa po sila. At ang akala nila, huling araw na ng ating vice presidente na maganda. Kaya nagigil sila dahil kahit konting ganda, hindi man lang nila nama na. Oo. Etong isang ito na inamin niyang siya ay kaliwa, pero hindi daw siya komunista. Anong kalokohan yan, Franz Castro? Anong kalokohan yan? Na mangkukulam ka ba? Oo. Aba, walang hiya ka. Oo. Yung kulay ni Pastor Apollo Kibuloy, yan pa talaga sinuot mong damuho ka. Hindi sa'yo bagay yan dahil baka masunog ka sa dagat-dagatang apoy iha. Isinuot mo pa talaga ang kulay ng KOJC, ha? Pero wag kang mag-alala, baka mamayang gabi biglang bangungutin ka, ha? Oo. O, di ba? Palakpakan ang mga walang hiya dahil alam nila na si BP Sara, sila ang punteriya. Kaya nga sinasabi natin, ang galit kay BP Sara ay kakampi ng mga komunista. Dahil si BP Sara ay isa sa mga lumalaban para magapi at masugpo ang mga tinatawag natin rebelde at komunista. So, si BP Sara ay galit din sa korupsyon, kaya nga ang Davao hanggang ngayon ay nananatiling walang utang yon. Oo. Pero ito mga utang ninang to, wala nang nagawa sa bayan, wala nang iambag sa Pilipinas, abay, pabigat pa sila. Pero tuwang-tuwa sila kanina, akala nila, panalo na sila. Kaya nila pinapatahimik ang mga social media influencer para walang magsalita. Yung pala, i-impeach nila si BP Sara. Yan. Kaya pala kahapon, gigil na gigil si Abante dahil walang pumunta. Dahil ang plano talaga nila, patahimikin ang mga social media ng mga taong nagsasalita. At mga kababayan, hindi pa man lumilipas ang 24 oras, naputol na ang kasiyahan ng mga buwa kanina dahil sila ay tuwang-tuwa habang sila ay nagpapalakpakan, nag-i-standing ovation, mapapahiya pala sila. At mga kababayan, meanwhile, in the Senate, ito ang ginagawa nila. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution, resolution number 21, entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate to conduct hearing, meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. Tapos ang maliligayang araw ng mga buhaya. Ang sabi ni Joel Villanueva, mag-a-adjourn ng Senado at babalik sila sa June 2 pa. So ano mangyayari, mga kababayan? Wala na. Sayang ang pira.
Dahil kanina, bumaha daw ng pira doon sa kwarto na pinag-usap-usap sila. At may mga naligaw-nigaw pa daw na nananakot pag hindi ka pumirma. Aba, bilyong piso pala ang nakamtan ng mga buhaya. Sino nga ba naman ang hindi matutuwa kung bilyong pera ang iyong mapapasa bulsa? Matuwa ka talaga. Habang yung mamamayan at mga kababayan natin naghihirap at nagdurusa, pero yung bulsa nila puno-puno pala. At hindi po sa atin ang galing yan, mga kababayan ko, ha? Doon po yan sa source ni Attorney Trixie ang nagsabi sa kanya, 25 million each, 25 million sa AKAP, 25 million sa AX, at 100 million padadaanin dito sa DPWH ba? So, ang nakakalungkot mga kababayan, yan ay ating pera. Pera yan ng Pilipino na nagtatrabaho talaga. Kinakalta sa mga buwis, sa kinsenas at katapusan pa. So, kung hindi ka magagalit, ikaw ay tinotolerate mo sila. Kung hindi ka magagalit, ikaw na. Mayaman ka. Oo. Dahil namimigay ka ng pera, pinapayaman mo lang sila. Oo. Diba? O ano sabi? Mag-adjourn, ha? Ang balik ng Senado sa Junto na. Oo. Anong ibig sabihin nito mga kababayan ko, ha? Ang ibig sabihin nito mga kababayan, patay na ang kandila nila. Patay na ang sinindihang kandila ng mga kongresista dahil sa susunod na Congress, 20th na. Ibig sabihin, kung ano man ang nangyari sa 19th Congress, wala na yon ba? Oo. Panibagong impeachment complaint, maghahain na naman sila. Oo. Pero sigurado na tayo dyan mga kababayan, ha? Sigurado na po tayo dyan sa Kongreso na kung uulitin itong pagkakataon nito at kung iboboto nyo pa rin yung mga nandyan na sa kasalukuyan, yung mga pumirma na yan, siguraduhin nyo na si BP Sara may impeach talaga. Kaya nga kami nananawagan sa inyo na bumoto tayo ng tama. Doon tayo pumoto sa mga galit sa korupsyon, kriminalidad, droga at ano pang kasalanan, kasamaan dito sa ating bansa. Diba? Pero baka mamaya, baka may nag-object. Tingnan natin to, ha? There is a motion. Alam na kung ano susunod. There's a motion. Ang tatanong dyan ni Chis Escudero, is there an objection? Pero inunahan na sila ni Zubiri, ha? Sabi na, don't object, ha? Sa palengke ta. Pag nag-object ka, si Zubiri talaga. Pero galit yan kay Marcos, ha? Sige. Tingnan nga natin kung paano magtanong si Chis Escudero ng is there an objection? Sige pa. Win, is there any objection? One, There two. being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Ayon mga kababayan, ha? Binigyan ni Chis Escudero ng panahon yung kanyang mga kasama kung may mag-object. Diba? At nakita niyo naman si Zubiri ang tagal dyan sa gitna. Diba? Hindi katulad kanina nung kay Tamba na is there any objection? Tak. Hearing none. Pok ka. So ibig sabihin nito mga kababayan, naputol ang kaligayahan ng mga buwakang ina. Nando na sa climax Nando na sa climax, biglang may kumatok pa. Alam mo yon, yung nasa climax ka tapos biglang kakatok at bigla kang mapupurnada. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Pero sa kabilang banda, nagawa pa rin nila yung purpose nila, yung sirain si BP Sara. Dahil pag ikaw ay pinailan ng impeachment complaint, ibig sabihin may ginagawa kang hindi maganda. Yun ang gusto nilang palabasin. Pero kung babasahin mo yung mga artikulo kung bakit nila ini-impeach si BP Sara, abay matatawa ka.
Piruin mo, nakasama doon si BP Sara sa EJK. Ha? Na hindi naman siya ang nagtupad ng EJK. Hindi naman siya nagpatupad. At kung mapapansin niyo, nadagdagan yung pera na ibinabato nila, na sinasabi nila na nilustay ni BP Sara. Oh. Halatang-halata ang mga galawan nila, mga kababayan, natakot na sila. Biruin mo, ha? Patahimikin nila mga social media vloggers, ha? Mga influencers. Yung pala, impeach nila si BP Sara para wala magsalita. Kawawang bata ka. Oo. Dito sa Pilipinas, paliit ang tingin sa'yo, parang tungaw na. Oo. Dahil nag-ari-arian itong mga kongresista, mabuaya. Oo. Oo. So, ito na. Nandito na tayo sa point, mga kababayan, na magkakaroon tayo ng graduation. Oo. Kasi mag-ano na eh, kung sa mga estudyante nagkakaroon ng graduation, sa tuwing March, April, May, June, dito naman sa atin, ngayong May magkakaroon ng graduation. Kasi magbobotohan tayo eh. Magboboto tayo ng kongresista, boboto tayo ng senador. Yan. Oo. So now, gusto kong ipakita sa inyo ang mga mukha ng pumirma para ma-impeach si BP Sara. Diba? Okay. So itong mga mukha na to, makinig kayo. Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, alam natin na kayo po ay nananawagan alinsunod sa gustong mangyari ni President Bongbong Marcos na wag i-impeach si BP Sara. At nanalangin din kayo ng kapayapaan, na nagdalangin din kayo ng katiwasayan sa ating bansa, di ba? Ng transparency, at para mapaganda at mapabuti ang ating bansa. Okay, katahimikan, kapayapaan, di ba? Pero parang hindi po nila kayo pinakinggan. Hindi kayo pinakinggan ng mga buhayang yan. Kaya nga, it's payback time. No. Ano yung payback time? May 12, mga kababayan. That's the payback time. Alright? Payback time. Sa pamamagitan ng hindi pagboto sa mga mukha na makikita nyo. Diba? Iglesia ni Cristo, nanawagan sila. Kasama tayo, sumama tayo kahit hindi tayo Iglesia ni Cristo. At iba pang mga Pilipino na parehas din natin ng paninindigan. Pagdating sa politika, pero hindi nila pinakinggan. Ilan yon? 1.8 million Filipino gathered in Luneta, mga kababayan, hindi nila pinakinggan. Gusto ata nila mas marami pa para sila ay kahit papaano ay kilabutan, tumayo man lang ang kanilang mga balbas. Diba? So ito na, mga kababayan, let's remove this and let's put the faces of this mother, father, you. Wait lang. Di tayo pwede magmura kasi mother, father, you lang eh. Manganan nyo, tingnan nyo ang mga mukhang yan, mga kababayan. This is the 215 representative of the people turn to be a representatives of the people. Sila po, mga kababayan, yung mga boboto at pumirma para impeach si BP Sara. Yan. Number 1 sa unang listahan, walang iba kundi si Charis Pempenco yan. Sandro Marcos, mga kababayan, nakikita nyo naman. Taga saan ba yan? Taga Ilocos Norte yan. Sa mga kakampi natin dyan, alam nyo na kung ano ang gagawin nyo dyan sa Mayo 12. Baka buduli na naman kayo niyan, ay wag naman. Kasi pagka ulit-ulit kayong nabubudol, hindi na namin kasalanan yan. Dong Aurelio Gonzales ng Pampanga. 3rd District ng Pampanga. Mga kababayan, masisikmura pa ba ng mga taga Pampanga ang kanyang hitsura? Pangiti-ngiti pero may kaso yan sa ombudsman na dinadala. Eto si Manuel Dalipe, taga saan ito? Saan to?
Hindi ko makita. Zamboanga City. Si Dalipe ay isa yan sa mga humihimod ng puwet ni Tambi. Siya yung nagsasalita kanina doon, mga kababayan, na pinakita sa inyo. JJ Rumulo, saan yan? Hindi ko mabasa. Lone District ng Camiguin. Camiguin yan, ha? Tapos ito, si David Suarez. Alam natin ito, taga Quezon ito. Yan, mga kababayan, babasahin ko pangalan, ha? Jefferson Kangkong. Ay, Kungkon pala. Sambales yan. So ito, si Ana Suarez. Saan to? Yan, basta, ha? Francisco Ortega. Rans Gutierrez, na isang buwakan ng ina rin. Nakala mo, napakaraming nagawa sa Pilipinas. Ang billboard niya diyan sa airport ng Daraga ay napakalaki. Jesus Maria Santissima. Yan si Yasser Balindong. Saan yan? Lanao, del Sur. Lex Anthony Colada, saan yan? Hindi ko alam yan, ha? Paduano, ayan. Wag nyo na iboboto yung mga yan, ha? Jude Asidre, yan, tingog yan. Yan, isa sa mga taga-kimod ng puwet ni Tamba. Dan Fernandez, yan, si Mr. Google Man. Na matatalo yan dyan sa Laguna. Yan, Sia Adyong, na mga walang utang na loob sa mga Duterte. Ayan, ha? Yan, Yeda Romualdez, ayan, ang asawa ni Tamba. Si Amparo Maria, ang Kim Chu, na pinakanang ng makabagong panahon. Janet Garin, alam na natin yan. Marvin Rillo, yan. Raul Buboy Tupas, yan. Ernex Dionisio, Erwin Tieng, Fidel Nograles, ayan pa. Roland Valeriano, ayan, taga Maynila yung hinay. Si Wowo, Wowo Portes, Wowo, Wowo ka ba? Eto pa, screenshot nyo na lang yan, ha? Eto, pangalawa, sino yan? Emerson Pascual. Si Emerson Pascual, yung idol natin to sana, no? Idol natin to noong pandemya kasi namibigay ito ng bigas, ng isa-sakong bigas. Pero ngayon, erase ka na. Nagpadala ka doon sa mga ganyan-ganyan, ha? Eming Pascual, ng saan to? Nueva Ecija, wala na. Kayo na ang bahala dyan, ha? Sa mga taga Nueva Ecija, ha? Gustong mai-impeach si BP Sara na wala namang ginagawa sa kanya. Presley De Jesus, Ace Barbers, ayan po, mukhang tanga yan. Mukhang tanga yan sa Tricom. Na mga walang alam sa social media. Sergio Daguok, hindi ko kilala yung pumyemas na yan. Loreto Amante, Romel Angara, Wilter Palma, Solomon Chongalao, Migs Villapuerte ng Camarines Sur, Sancho Ominal. Babasahin ko yung mga pangalan, alam mo nyo na, sa mga nasasakupan yan, alam nyo na kung sino yung mga lintik na yan. Faustino Michael D. Michael Borden, Allen Mangawang, Alfredo Maranon, Peter Miguel, Carlito Marquez, Dante Garcia, Geraldo Espina Jr., Lawrence Defensor, Gerardo Valdemayor Jr., Nicanor, Briones, Ann Matibag, Irene Gay Saulug, Ray Reyes, Emmanuel Billones. Itong Ann Matibag na ito, mga kababayan, asawa po ata ito nung spokesperson dati ng PDP. Yung Matibag, na ayan na nga, pag wala nang masipsip, wala nang makinabangan sa mga Duterte, ayan, nagsibalimbingan na. At yung iba dito, mga kababayan, mga kumari pa ni BP Sara, yung mga walang hiya na mga doble kara. So ito, si Riaco Gatos, Danny Domingo, Neptali Gonzales, Fernando Cabredo, Muhammad Paglas Sr., Teodorico Hariesco. Ay, pero mas maganda ata ito, may wait lang, maganda ata ito, may hindi natin nalagyan ng background music, Yung gagraduate pa, yung gagraduate sila, ito, sorry, wait lang, yung gagraduate, yan. Ayan. Saan natin nalagyan? Nakalimutan natin lagyan ng music. Ayan.
Ayan, Siriaco. Sama tayo. JC Abalos. At Rodolfo Ordanes. Salvador Pleito. Ambrosio Cruz. Yan. Milagros Magsaysay. Gabriel Cordado. Maribico Pilar. Marimitsi Kalakahayon. Yan. Haris Ongsuan. Paul Dasa. Isidro Lumaya. Eulogio Rodriguez. Carmelo Lasatin Ditoy. Joseph Tan. Christine Singson. Ed Christopher Go. Joel Chua Nangangamote sa Maynila. Yan. Maan Teodoro sa mga kababayan ko diyan sa Marikina. Wala tayong mapuntahan dito eh. Ang kalaban nito si Stella Kimbo sa pagka-mayor. Bahala na kayo. Hindi ko alam kung bakit maagang nabulok din ito. Yung Maan Teodoro na tumatakbong mayor diyan sa Marikina, pumirma. Asawa ito ni Marcio Teodoro na barkada at kaalyado ng mga Duterte sana. Ewan ko ba kung bakit anong lason ang nainom niya. Manuel bakit na ang pababa ng pangalan mo? Buwan ka na yun mo. Hindi ko alam yan. Bahala na. Ayan. Saldi Villa. Isabel Samor. Faustino Ino D. Franz Pumaret. Ayan. Itong basketball player to, Juliet Marie Ferrer. El Rey Villapuerte. Na mukhang addict din. Napanood nyo ba yung video niyan? Yung nag-ano siya? Nagsasalita sa stage, may mga pick-up line na kabastusan. Roberto Puno, Doris Maniquez, Marisa Magsino, Geraldine Roman. Itong Geraldine Roman, ito yung transgender to eh. Transgender. Transgender ha. Crispin Diego Remulla. Ay, pusang gila, anak to ni Remulla. Boy Loyola. Antonio Calixto. Yan. Romeo Momo. Yan. Celso Resencia. Lorna Silverio, magkano ba? Ay, sorry. Paano ba? Ching Bernos. Bene Abante. Anak ng puta. Yung pastor na nagmumura. May bobot. Mga kababayan. Alam nyo na. Bene Abante. Kalimutan sa balota. Alright. Eleanor Bolot Begtang. Baby Alfonso. Josefina Calyado. Palyado na to. Agustina Pancho. Jose Bong Tebes. Francisco Matigas. Matugas pala. James Ang Jr. Sino pa ba? Jane Castro. Ay, puta ka na pagka-Castro. Al tayong asahan dyan. Alan Egleo. Antonio Ferrer. Maria Angela Garcia. Loreto Acaron. Steve Azolon. Keith Tan. Reynante Arrogancia. Kala ko arrogante. Ricardo Cruz. Hindi ko makakilala to. Rap Tulpo. Yan. Anak ng Tulpo. Anak ni Rapi Tulpo. Maaga. Bata pa siya nang nabulok. Yan. Bata pa nang nabulok. Yan. Rapi Tulpo, mga kababayan, 2nd District of Quezon City, alam nyo na. Huwag ilalagay sa balota ang mga ganyan. 2 beses na yan na dumaan dyan sa bus lane. Piling sino. Nakapag-congressman lang, akala mo kung sino nang naghahari-harian. Biruin mo, 2 beses daw di umano itong dumaan. Ipinagtanggol pa ng tatay niya yarn. Ano yan? Baby boy yarn? Pinadedate na yarn? Dean Asistio, Dimsar Sale, Ronald Zingson, Chuyoshi Horibata, Jam Baronda. Sino kaya dito yung mga kumari ni Bibi Sara Duterte? Howard Ginto, Arjo Atayde. Kinang artista na to eh. Edgar Chato, Maria Aumentado, Christine Tutor, Mark Emberga,
Quezon to. Roberto Uy Jr. Alpelito Bascos. Ito, Franz Castro. Puta, ganda ni Franz Castro Para natutulog lang Ang ganda ni Franz Castro Oo. Tuwa-tuwa Yarn kanina, Yarn. Bakit, Yarn? Tuwa-tuwa ka kanina, Yarn akala mo, no? Akala mo tuloy na ma-impede si Bibi Sara, no? Di ba? Oy! Tapos na ang ligaya, Franz. Balikan na ulit sa sa pangingidnap ng bata. Wag mo na gagawin yun, Ikaw talaga, child abuser, convicted ka, Tuwang-tuwa ka pa kanina, Bakit? Masaya? Masaya? Happy yarn? Happy yarn si Pan Castro. Sampalin ko mukha mo Oy, Jam Agaraw. Jam Agaraw daw, sino pa ba? Arlene Brosa, Sampangit. Si Raulo Manuel. Ay, si Raulo pala. Ana Tuason. Yan sama-sama yung mga si mga Makabayan Black. Charis Hernandez. Jaime Cujuanco. Yan. Jaisel Yu. Monir Arbizon Jr. Angelica Kuku. Yan. Percival Bangag Pangag. Ay, yung ngiwi pala. Sindanya. Ito yung yung nagrally-rally dyan sa EDSA Shrine, Pataas-taas pa ng kamay. Ang baho naman ang kilikili daw nito pala. Hindi na nga niya maayos ang itsura niya. Paano kaya yung bansa pa? John Tracy Cagas. Joseph Biulago. Yan. Edwin Olivares. Estela Kimbo. Yan. Si Madam Teacher, Kumusta? Madam Stella Kimbo. Paano po ba mag-safekeeping ng mga mamahaling bag? Tsaka mga damit, tsaka mga sapatos. Yung hindi siya madadamage. Paano mag-safekeeping nun? Paano ba mag-maintain ng cleanliness, ng mga Louis Vuitton na bag, or Cartier na mga ganyan-ganyan? Paano ba mag-maintain ng gano'ng mga bag? Yung mga mamahalin ba? Kasi sayang naman. Naku, yung relo mo, ang ganda, nakikita ko, Tsaka yung scarf mo, scarf lang, ang mahal, Social ka talaga, ma'am. Dati nagta-tricycle ka lang, ngayon meron ka ng artista ba? Yaman mo, Saan galing pera? Tanong lang, saan galing pera? Yaman, pang ngiti-ngiti pa, Akala mo naman, akala mo natutuwa kami sa iyo, Hindi. Bahala na kayo dyan. Gaston Bunting, Mercedes Alvarez, Micaela Swansing, Eduardo Rama, Peter Jan Calderon, Jocelyn Lim Kai Chong, Janice Salimbangon, sino pa to? Rhea May Culyas, Daphne Lagon, Dimple Mastura, Edsel Galios, Johnny Pimentel. Johnny! Mahilig din ako sa sports car. Kaya lang yung sports car, walang hilig sa akin. Ayaw sa akin pumunta. Balita ko, Parang parang gymnasium daw, Parang basketball court daw, yung garahihan mo ng mga sports car. Yun ang sabi-sabi, Totoo ba yun? Saan galing yun? Mayaman ka everything. Marami sports car. Sana all. Di ba? Johnny! Pahiram naman ng isa. Pabomba. Bomba. Galit na galit yung mga kapitbahay mo sa iyo, Kahit na madaling araw, bumubomba. Subdivision daw yun. Di ba? Palitan mo ng muffler, yung tahimik. Lagyan mo na sa linser. Pero ako isa, bobomba ko lang. Room. Diba? Sports car, collection, sana all. Tuloy. Ito na. Lollipop. Pinapangalan Lollipop. Ewan ko ba? Lollipop Dixon. Sayan, si Edo, basta Plaza, Edo Pong Plaza. Para ba to? Ano ba yan? Coco. Kala ko Coco Martin. Coco ya pala.
Jason Alimonte. Oh. Marino ata yan, oh. Uy, si Akop. Oo. Yung dating militar, nakipagsapwata lang yan sa mga komunista. Komunista na yun. Kakampi ng komunista. Nakipag-appear ka pa kay Castro, ha? Bakit? Marami kita. Grabe. Hati-hati kayo. Sharing, ha? Sharing, ha? Oh. Diba? Pa-appear pa, pa-peace-bump pa kay Castro ang buha ka ng inang yan. Oo, ang cute-cute mo talaga. Ako pa, dating pulis yan. Oo, pero kakampi niya ngayon, sila Franz Castro. Yan. Yan ang patunay na sila yung mga komunista. Yan. Maximo Dalug Jr. Oh, Keith Flores, Marcelino Ubanan, Laarni Roque. Sino ba? Paano nga ito ni Roque? Mark Go, Antonieta Yudela, Luz Mercado, Maria Abunda, Joseph Lara, sino ba to? Maria Teresa Colliantes, Arnan Panaligan, Filimon Espares, Maria Lucille Nava, yan, Gloria Labadibadibabap, ano to? Labad. Pangit apelido mo. Pangit na nga ang ugali mo, pangit pa apelido mo. Ito pa, Leody Tariela. Ano kaya ito ni Idol? Yung nanahimik na ng West Philippines Sea. Eliando Madrona, Divina Grace Yu, Jill Bungaloon. Yung mga young guns daw to. Ang sarap paputokin, ano? Jinky Luistro. Yun, yung gigil na gigil. Ito yung sinungaling. Dapat ito pinapatawag ng TRICOM eh. Dahil si PRRD daw nagpasabog dyan sa Davao. Kung pinakina mo ka, sino ang mayor or nakatira sa isang lugar, masasabugin mo lugar mo, kinaulo ka? Buisit talaga to no? Fake news talaga to. Ito na. Jose Alba, Luisa Quaresma, Alan T, Oka Malapitan. Anak puta si Oka Malapitan, Ewan ko ba sa inyo? Amina de Maporo, yan. Jet Nisay, Adrian Amatong, Maria Arenas, Marilyn Argabas, Lenabel, hindi ko makakilala to. Screenshot nyo na lang. Wala akong kilala dito eh. Marco Juanco, Romel Rumulo, si Rumulo nandito. Presnedi, Garjola, Lolita Javier, Michael George Bustos. Screenshot nyo lang yan. Ito pa. Last na to. Ito pala yung ulo ng buhaya. Ito na. Duke Prasco. Walang utang na loob, Ang daming na itulong sa inyo ng mga Duterte. Tapos impeach mo si BP Sara. Okay lang ina. Dyan sa Cebu, Huwag na iboto yung buha ka ng inang yan, Anela Tolentino. First, Cavite. Saan sa Cavite to? 8th District ng Cavite. Yan mga taga Cavite na mga supporter ni BP Sara Duterte at mga anti-impeachment kay BP Sara Duterte. Huwag na boto yan, ito pa, Jocelyn Tulfo. Yun. Jocelyn Tulfo. Ang ganda yarn. Ito, nagkapera ka lang eh. Kung wala kang pera, pangit mo. Mayaman lang asawa mo at mayaman ka rin. Kung mahirap ka lang, ang may itsura na yan. Hindi yan papansinin ng madlang people. Alam niyo kung bakit ganito to? Gusto nila mawala si BP Sara Duterte sa landas nila. Dahil ang tulpo na yan, si Kuya Rapi tulpo mo na yan, may balak din yan na magpresidente. Ang sabi niya nga dati, wala siyang balak pumasok sa politika eh. Diba? Kontento na daw siya sa pagbablog-vlog niya, magiging anchor niya, diba? Ano nangyari, diba? Tumakbo senador. Budol din yan eh. Si Rapi tulpo eh. Pati yung asawa niya eh. Diba? Huwag niya iboto na yan. Tulpo. Si Jocelyn Tulfo, Rapi Tulfo. Tsaka si Erwin Tulfo, huwag niya iboto. Erwin Tulfo, papabudol pa kayo. Huwag na kayo magpapabudol. Magkakaugali yung mga yan eh. Buti pa yung isang Tulfo eh. Tahimik lang. Si Ben Tulfo. Okay yun eh. Si Ruth Hernandez. Ito pa, Maria Alana Santos. Cotabato Florida Robes. Ito pinakamalupit. First District ng Leyte. Putangin na, hindi tayo po pwede manawagan na huwag iboto ito eh. Kasi wala namang kalaban ng hayop na ito eh.
Oo. Hindi naman dumaan to sa kompetisyon eh. Si Martin Romualdez, hindi dumadaan sa kompetisyon yan. Hindi yan mananalo pag nakipag-compete yan. Si BP Sara may sabi nun eh. Oo, nawala ka. Oo. Putakin ang mukha yan. Habang araw-araw makikita mo pagmumukha na yan, mabubuisit ka lagi araw-araw. Oo. Ha? Kung gusto mong kung may kaaway ka, oo, ipakita mo lagi yung mukha niyan. Nakakabuisit yan eh. Oo. Yan po mga kababayan. Yan po ang kabuuan ng mga pumirma para i-impeach si BP Sara Duterte. Ha? So, pag-graduating na po natin yan sa May 12, okay? Oo. Huwag lang yung mga walang kalaban kasi wala tayong magagawa doon. Yun talaga yung mga galawan ng mga gahaman, pinapatumba yung kanilang mga kalaban, okay, di-disqualify, kakancel ang COC, gagawa nila ng kasalanan, para sure win, panalo yan. Diba? So yan po, mga kababayan. Pero huwag tayong mag-alala doon sa mga supporter ng mga Duterte, DDS, kasi wala. June 2 po, mga kababayan. So ibig sabihin, if I'm not mistaken, they need to file an impeachment case again to BP Sara Duterte kasi lahat ng nangyari sa 19th Congress, ibig sabihin parang wala na yon. Okay? Magbabago na tayo. Papasok na tayo ng 20th Congress, mga kababayan. Kaya nga ito nga ang gusto nating mangyari, no? Ang gusto nating mangyari, maglagay tayo ng mga matatino, yung mga kaalyado ng mga Duterte kung ayaw natin ma-impeach si BP Sara Duterte. Dahil kung iboboto natin yung mga nasa kasalukuyang nakaupo diyan sa Kongreso, yung mga party list na yan, kung iboboto pa rin natin yan, eh wala tayong magagawa. Oo, kasalanan nyo yan. Kung ayaw nyong ma-impeach si BP Sara Duterte, huwag nyong iboboto yung mga pangalan at mga mukha na binasa natin. Kasi bawat boto na iboboto nyo diyan sa mga mukha na ipinakita natin, kayo ay pumapayag na i-impeach si BP Sara Duterte. Okay? So ganun lang po kasimple yun, mga kababayan. Kaya kung gusto nyo na hindi ma-impeach si BP Sara Duterte, palitan natin ang mga buwaka ng inang yan. Okay? Maliban doon sa hindi pumirma. Marami rin ang mga kongresista na hindi pumirma diyan sa impeachment na yan. So, we have more than 300 congressmen, including the party list and the district representative in the Philippines. Okay? 300. So, 215, we have 100 plus representatives na hindi pumirma at hindi pumayag na i-impeach si BP Sara Duterte. Okay? So, yon, yung mga wala dito, yung unang iboto nyo. Pero, considering na meron silang nagagawa talaga. Meron silang nagagawa, may pruweba, nakakatulong sila sa inyo, at makakatulong pa sila sa inyo. Pero, kung hindi naman nakakatulong, kahit hindi pumirma dyan, abay, huwag nyo iboto. Iboto natin yung nakakasiguro tayo na paninindigan tayo, tutulungan ang gobyerno, hindi yung gobyerno ang tutulong sa kanila para magpayak. Okay? So, mga kababayan, don't worry. Ang kailangan lang natin gawin, bumoto tayo ng tama. Para nang sa ganoon, may laban tayo kung sakasakali manabalakin uli nila na i-impeach si BP Sara Duterte after the election. Kasi sigurado ako, hindi titigil yan, lalo't-lalo pa kung si Tamba pa rin ang magiging Speaker of the House dyan. Hindi yan titigil na mga buwaka ng inang yan kasi nga nagkakapera sila dyan. Alright? So once again, medyo mahaba na itong video natin. This is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Kung mayroon po kayo mga komento, opinion regarding this pinag-usapan natin, feel free. Feel free to comment your opinion down below at the comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod natin na i-upload na video, mga kababayan. Alright? Magandang araw po sa inyo lahat. God bless you all. To God be the glory. Alright, let's go.